Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 471. Binhi ng Bloodline. Nag-aalangan din si Yezuan. Nagdadalawang isip siya kung dapat ba niyang patayin ang munting Ghost King para maiwasan nitong mapahamak ang mundo. Pagkatapos ng lahat, ang munting Ghost King ay nagtataglay ng katalinuhan. Sa sandaling ito, biglang itinuro ng munting mapaghiganting espiritu si Yezuan at pagkatapos ay sa kaliwang kamay nito. Ano? Sumimangot si Yezuan at walang malay na tumingin sa Universe Ring sa kanyang kaliwang kamay. Ibinaon niya ang kanyang isip sa Universe Ring at ganap na natigilan sa susunod na sandali. May dagdag na binhi sa kanyang Universe Ring. Ito ay isang bloodline na binhi. Ito ang bloodline seed na naiwan ng spirit stage expert. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan sa hindi makapaniwala. Ito ay malinaw na ang bloodline seed na ito ay naiwan ng maliit na mapaghiganti na espiritu. Siya ay tumingin sa maliit na mapaghiganti espiritu sa takot. Nakita niya ang maliit na mapaghiganting espiritu na winuwagayway ang kanyang maaliwalas na kamay bago tumalikod at lumipad palayo. Hindi siya hinabol ni Yezuan. Inilabas niya ang bloodline seed at natigilan. Pinalaya niya ang munting mapaghiganting espiritu, at ang munting mapaghiganting espiritu ay muling nagligtas sa kanya. Ngayon, nakakuha siya ng isa pang bloodline seed. Sa huli, may utang pa rin siyang pabor sa maliit na mapaghiganting espiritu. Kalimutan mo na ito. Mukhang hindi ito nakakatakot gaya ng sinasabi ng mga alamat. Hindi ito dapat makapinsala sa mundo. Umiling si Yezuan. Ang munting Ghost King ay nagtataglay pa rin ng katalinuhan. Kung gusto niyang patayin si Yezuan ay namatay na. Sa isang kisap mata, ang munting mapaghiganting espiritu ay nawala sa paningin ni Yezuan. Hayaan mo akong tingnan kung ano itong heaven-level martial art mo. Hinawakan ni Yezuan ang bloodline seed sa kanyang kamay at tahimik na umawit ng laman sa kanyang puso. Ding! Hindi sapat ang kaharian ng host. Na-notify ang system. Ang isang ordinaryong tao ay pinipino ang bloodline seed, ngunit maaaring direktang kainin ito ni Yezuan. Dahil naabisuhan siya ng sistema, ibig sabihin ay wala itong silbi kahit lamunin niya ito. Tulad ng inaasahan, kahit na ibigay ko itong bloodline seed sa matandang iyon, hindi niya ito magagawang pinuhin. Medyo walang magawa si Yezuan. Gayunpaman, alam niya na ang bloodline seed na ito ay isang heaven-level martial art na tinatawag na Heaven's Grudge Blade Technique. Sayang at hindi niya ito natutunan. Kung hindi, wala siyang balak paglaruan ang kanyang saber. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Blood Rock Continent. Oras na para bumalik at tingnan. I wonder how the Supreme Judge and the others are doing. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang patungo siya sa isang direksyon. Sa pagkakataong ito, gusto niyang bumalik sa Heavenly Water Continent at makita ang kanyang pamilya. Ilang araw siyang sumugod sa malalim na dagat sa ilalim ng lupang palasyo. Gayunpaman, nagkaroon ng isa pang problema. Ang Deep Sea Underground na palasyo na ito ay itinayo ng isang eksperto sa Soul Essence Realm. Nagkaroon ng array formation sa loob, at ang mga tao lang sa Strength Realm ang makakadaan. Siyempre, posible rin na malampasan ng lakas ng isang tao ang Soul Essence Realm. Para kay Yezuan, nakabukas pa lang siya ng 4 na ugat ng lupa. Hindi alam kung makakalusot siya sa array formation at makapasok sa Deep Sea Underground Palace. Muli siyang pumasok sa pasukan ng palasyo sa ilalim ng dagat. Gaya ng inaasahan, sa kanyang kasalukuyang cultivation level, hindi siya nakapasok sa ilalim ng dagat na palasyo. Napaharang siya sa pormasayon. Hindi alam ni Yezuan kung saang lupain naruroon ang eksperto sa Essence Soul Realm na. Nagtayo ng Deep Sea Underground Palace. Nagbukas ba siya ng isang Earth Vein, 72 Earth Veins, o 36 na Heaven Veins? Mukhang brute force lang ang magagamit ko. Kinuha ni Yezuan ang 8 Desolate Sword at itinutok ito sa array formation. Mayroong dalawang paraan upang masira ang array. Ang una ay upang sirain ang buong hanay, at ang pangalawa ay upang masira ang isang butas. Hindi kinailangan ni Yezuan na ganap na sirain ang hanay. Isang butas na lang ang kailangan niya para makapasok.
Matapos masira ang isang butas, natural na hindi niya magagamit ang isang AoE skill tulad ng Golden Platform Exterminating Magic Palm. Kailangan niyang gumamit ng mas nakatutok na martial art tulad ng Silver Dragon Frost. Nakatagong Dragon Sword Art, nakatagong Dragon Frost. Nakatagong Dragon Sword Art, nakatagong Dragon Frost. Patuloy na ginagamit ni Yezuan ang Hidden Dragon Frost, na nasa 70% mastery, para atakehin ang parehong punto ng array formation. Ang array formation ay patuloy na nanginginig mula sa mga pag-atake, na gumagawa ng malalakas na tunog ng dagandong. Kailangang sabihin na ang defensive strength ng array formation na ito ay napakataas. Inatake ito ni Yezuan ng higit sa 10 beses, ngunit hindi pa rin niya nagawang malusutan ito. Tila hindi magiging madali ang pagbabalik sa kontinente ng tubig sa langit. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, ang Heavenly Water Continent at ang Blood Rock Continent ay hindi kalayuan. Gayunpaman, ito ang tanging paraan pabalik. Pagkatapos ng lahat, sa itaas ng Deep Sea Underground Palace ay ang Chaotic Astral Ocean. Kahit ang mga eksperto sa Spirit Realm ay maaaring mamatay doon. Kung siya, na nasa Spirit Realm lamang, ay maglakas loob na pumunta doon, tiyak na mamamatay siya ng walang kompletong bangkay. Patuloy na ginagamit ni Yezuan ang Hidden Dragon Frost. Bagamat mayroon siyang Sacred Tree of Life para mabawi ang kanyang chi, isa pa rin itong high-rank heaven-level martial art. Ang patuloy na paggamit nito ay hindi sapat. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang true chi ay ganap na naubos. Gayunpaman, bumabawi rin ang porma sayon kasabay ng pagbawi niya sa kanyang true chi. Hindi ko lang magagamit ang lahat ng chi ko. Mukhang kailangan kong gumugol ng ilang oras para patuloy na umatake at pigilan ang pag-recover ng array. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa madaling salita, kailangan niyang patuloy na umatake. Lumakad pasulong si Yezuan. Ang bloodline ng Sacred Tree of Life ay nagbigay daan sa kanyang chi na makabawi sa napakabilis na bilis. Hindi lang iyon, mabilis ding makakabawi ang kanyang pisikal na lakas. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, kailangan din niyang gumamit ng mga normal na pag-atake para masira ang array formation. Nakatagong Dragon Frost, normal na pag-atake. Nakatagong Dragon Frost, normal na pag-atake. Napanatili ni Yezuan ang ritmo na ito, na nagpapahintulot sa kanyang chi na makabawi at makakonsumo ng parehong halaga. Sa pagkakataong ito, inatake niya ang array formation sa loob ng isang buong araw. Pagkatapos nito, sa wakas ay nasira ang porma sayon, at pinasok niya ito. Sa wakas nakapasok na rin ako. Si Yezuan ay pagod na pagod. Kung hindi dahil sa suporta ng bloodline ng Sacred Tree of Life, tiyak na hindi siya makakatagal. Pero buti na lang at nakapasok na siya. Natatakot siya na hindi niya masira ang array formation. Kung ganoon nga, makakabalik lang siya pagkatapos lumaki ang kanyang kaharian. Nasa kanya pa rin ang mapa ng Deep Sea Underground Palace. Gamit ang mapa na ito, mabilis siyang bumalik sa Dragon Palace. Tao, panipi, nagulat si Yezuan sa dalawang gwardya sa dingding ng Dragon Palace. Ang Dragon Palace ay ang teritoryo ng Sea Dragon Clan. Napadaan siya dito nang pumunta siya sa Blood Rock Continent at may nangyari. Gayunpaman, isang tao ang lumitaw dito. Ito ay medyo hindi maisip. Maaaring ito ang spiritual force realm ng Heavenly Water Continent. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso pagkatapos ay lumakad. Sino ka? Nakita rin ng dalawang mandirigma sa Dragon Palace si Yezuan, at agad na nagtanong ang isa sa kanila. Sino ka? Sumimangot si Yezuan at nagtanong. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galing ka sa Blood Rock Continent diba? Bilasan mo at bumalik ka. Naiinip na sabi ng mandirigma. Ang pangungusap na ito ay nagpasimangot kaagad kay Yezuan. Ngayon lang, nahulaan niya na ang dalawang ito ay ipinadala ng Great Elder. Gayunpaman, batay sa kalidad ng 2 taong ito, sigurado siya na ang dalawang ito ay tiyak na hindi mula sa unang pangunahing lungsod. Ako ay orihinal na mula sa Heavenly Water Continent. Gusto kong bumalik ngayon. Bilasan mo at umalis ka, kung hindi. Ang mga mata ni Yezuan ay puno ng layuning pumatay. Originally from the Heavenly Water Island. Ungol ng mandirigma. Pagkatapos makipagpalitan ng tingin sa isa pang mandirigma, malamig siyang ngumuso at sinabing, anong klaseng biro ito?
Ikaw, isang basurang hindi pa nakakarating sa spiritual force realm, gustong pumunta sa Blood Rock Continent. Kabanata 472. Insidente sa Skywater Island. Gayunpaman, ang mga salita ng lalaki ay nagpakunot ng noo ni Yezuan. Skywater Island. Dinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Yezuan na ang dalawang lalaking ito ay hindi mula sa Skywater Continent. Kung hindi, bakit nila tatawaging Skywater Island ang Skywater Island? Parang may nangyari sa Skywater Continent nang pumunta siya sa Blood Rock Continent. Swoosh! Sa isang iglap, sumugod siya, sinira ang pormasayon ng Dragon Palace, at dumating sa harap ng dalawang lalaking ito. Nang sa wakas ay nag-react ang dalawang lalaking ito, sila ay ganap na natigilan. Isang batang Heavenly Core Warrior ang nag-teleport sa harap nila, na para bang nag-teleport siya. Paano ito naging posible? Saan ka ba nanggaling? Sagutin mo ako, kung magsalita ka ng kalokohan, papatayin kita agad. Tumayo si Yezuan sa harap ng dalawang lalaking ito na may hawak na 8 desolate sword sa kanyang kamay. Ikaw, parang hindi maintindihan ng ibang lalaki ang nangyayari. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, naramdaman niya ang malamig na sensasyon sa kanyang leeg, at ang kanyang ulo ay bumagsak sa lupa. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nanlaki ang mga mata ng natitirang lalaki. Hindi siya nang ahas na magsalita ng anumang bagay na walang kaparirikan, kaya mabilis niyang sinabi, kami ay mula sa Skywolf Island. Gaya ng inaasahan, tama ang hula ni Yezuan, ang dalawang lalaking ito ay hindi taga Skywater Continent. Nasaan ang Skywolf Island? Bakit ka nandito? Tanong ulit ni Yezuan. Ang Skywolf Island ay malapit sa Skywater Island. Inutusan kami ni Lord Tang Tian na bantayan ang lugar na ito. Walang alinlangan na sabi ng lalaki. Ano, Tang Tian? Nanginginig ang katawan ni Yezuan. Medyo pamilyar siya sa pangalang ito. Ang Crown Prince ng Tang Dynasty ay tinawag na Tang Tian, at pumasok siya sa Soaring Heaven Mansion kasabay ni Yezuan. Pagkatapos noon, nagkaroon ng ilang salungatan ng magkabilang panig, at nawala si Tang Tian. Kung gayon, ano ang hitsura ni Tang Tian? Tanong muli ni Yezuan. Pagkatapos nito, inilarawan ng lalaki ang hitsura ni Tang Tian. Sa katunayan, ito ang Tang Tian na kilala ni Yezuan. Anong nangyayari? Hindi naintindihan ni Yezuan ang sitwasyon, kaya agad niyang tinanong ang lalaki ng ilan pang tanong. Kinailangan niyang makarating sa ilalim ng bagay na ito. Walang lakas ng loob na itago ang lalaki. Pagkatapos ng lahat, pinatay siya ni Yezuan na parang manok. Kung siya ay natuklasan, ang kanyang ulo ay malamang nagamulong sa lupa sa susunod na sandali. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa kamatayan sa huli. Matapos magkwento ang lalaki, pinatay siya ng espada ni Yezuan. Para kay Yezuan, naiintindihan din niya ang nangyari sa panahong ito. Ang Heavenly Wolf Island na iyon ay talagang teritoryo din ng Blood Rock Continent. Bagamat isa rin itong teritoryo sa gitnang baitang, ito ay mas malakas kaysa sa Ghost Tomb Territory. Ayon sa lalaking ito, sila ay orihinal na mula sa isang angkan sa Heavenly Wolf Island. Pagkatapos ng ilang buwang paglalakbay sa dagat, nagkataon silang nakarating sa Heavenly Water Island. Pagkatapos nito, nakilala nila si Tang Tian at nalaman ang tungkol sa Skywater Island. Ang Skywater Island ay hindi isang teritoryo ng Bloodstone Continent, kaya ang mga eksperto ng fleet na ito ay labis na nasasabik. Kung iniulat nila ang bagay na ito, makakakuha sila ng maraming gantimpala. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagong natuklasang isla. Bagamat ito ay napakatiwangwang at baog, ito ay isang pambihirang tagumpay pa rin. Pagkatapos noon, direktang itinalaga ng fleet na ito si Tang Tian bilang acting lord, at bumalik sila para magulat, at kasabay nito, nagpadala ng ilang tao. Ang isang bagong isla, kahit na ito ay tulad ng isang emperador sa mga mata ng mga taong ito, ay kailangan pa ring imbestigahan. Sino ang nakakaalam, maaaring may ilang mga guho ng ilang malalakas na martial artist. Tungkol naman sa ibang bagay, hindi alam ng lalaki. Ang lalaking ito ay may lakas ng mahigit 100 dragon, at napakalapit sa spirit realm. Sila ay mga ordinaryong tripulante lamang sa fleet. Si Tang Tian ay nakatanggap ng gantimpala at pumasok sa spirit realm. Ito ay wala.
Ang mas mahalaga ay mayroon talaga siyang bodyguard ng spirit realm. Napakunot ang noo ni Yezuan habang nag-iisip. Ang eksperto sa spirit realm na ito ay natural na miyembro ng fleet na iyon. Gayunpaman, hindi siya mula sa Heavenly Water Continent at hindi naiintindihan ng Heavenly Water Continent, kaya si Tang Tian ang pansamantalang acting lord. Sa sandaling ito, labis na nag-aalala si Yezuan sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Tang Tian ay halos kapareho sa kanya sa isang aspeto, at iyon ay ang paghihiganti niya para sa pinakamaliit na hinaing. Dati sa Soaring Heaven Mansion, sinalungat siya ni Yezuan sa bawat aspeto. Sa personalidad ni Tang Tian, paanong hindi siya makakapaghiganti? Tinansya ni Yezuan na ang Soaring Heaven Mansion ay tiyak na hindi magiging ligtas at maayos. Ang pinaka-inaalala niya ay si Song Suijing at ang iba pa. Sa sandaling ito, mabilis siyang sumugod sa pasukan ng Deep Sea Underground Palace, pagkatapos ay gumugol ng halos 2 araw upang sirain ang hanay at nagmamadaling lumabas ng Death Island. Ang sitwasyon ay apurahan, kaya nagmadali siyang bumalik sa Soaring Heaven Mansion. Gayunpaman, nangyari ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Ang Soaring Heaven Mansion ay magulo, at walang kahit isang tao. Tang Tian, kung hindi kita papatayin, papalitan ko ang apelyido ko sa iyo. Ang mga mata ni Yezuan ay parang isang bulkang sumasabog. Nag-flash ang kanyang anyo, at mabilis siyang naglakad sa paligid ng Soaring Heaven Mansion. Gaya ng inaasahan, wala ni isang tao. Maging ang kagubatan ng kawayan ng dakilang Elder Lin Wenyu ay walang laman. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod pabalik sa Profound Sun Empire para tingnan. Wala pa ring laman. Wala na si Zhao Chongguang at ang iba pa. Wala na rin ang ilang malalaking pamilya sa lungsod ng Lianian. Sa anumang kaso, lahat ng may kaugnayan kay Yezuan ay wala na. Tingnan natin ang Great Song Dynasty. Biglang naisip ni Yezuan ang isang lugar at nagmamadaling lumapit. Gaya ng inaasahan, pinalitan ng Great Song Dynasty ang pangalan nito sa Great Tang Dynasty. Isa na lamang sa 4 na dakilang dinastiya ang natitira, at bago lumitaw si Tang Tian, ang mga nakatataas na echelon ng Great Song Dynasty ay nawala. Siguro ginamit ng dakilang elder ang Universal Mirror para malaman ang tungkol dito noon pa man, kaya pinalayo niya ang lahat. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Si Tang Tian ay talagang naging overlord, ngunit si Lin Wenyu ay mas mabilis, at naayos na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Si Lin Wenyu ang may Universal Mirror. Kung ito ay tulad ng iniisip niya, dapat ay alam ni Lin Wenyu ang tungkol sa kanyang pagbabalik. The Great Elder should be hiding somewhere. I'll just go to a random place and wait for her to find me. Casual na nagtago si Yezuan sa lambak ng isang maliit na imperyo sa Southern Region. Mayroong daan-daang imperyo sa Heavenly Water Continent, at si Tang Tian ay nananatili sa numero 1 pangunahing lungsod, kaya tiyak na hindi niya mapapansin. Gaya ng inaasahan, sa ikalawang araw pagkatapos bumalik si Yezuan sa Heavenly Water Continent, hinanap siya ni Lin Wenyu. Great Elder, okay ka lang ba? Matapos makita si Lin Wenyu, nagmamadaling nagtanong si Yezuan. Sa sandaling ito, alam niya na si Lin Wenyu ay nasa unang antas ng Aura Chi. Ang lakas na ito ay sapat na para maging isang overlord sa Bloodcliff Continent. Ang bodyguard ni Tang Tian ay nasa Essence Soul Realm, at hindi niya kapareha. You should know that they are all fine. Inilayo ko muna sila. Tumango si Lin Wenyu, ngunit pagkatapos niyang magsalita, huminto siya at nagsabi, gayunpaman, pagkatapos na maging overlord si Tang Tian, siya ay labis na malupit. Nahuli niya ang lahat ng opisyal ng 3 dakilang dinastiya at pinugutan sila ng ulo sa publiko. Lahat sila, nagulat si Yezuan. Nahuli talaga ni Tang Tian ang lahat ng mga inosenteng tao, talagang karapat-dapat siyang mamatay. Kabanata 473. Ang pamilya Tang ng Heavenly Wolf Island. Divine Core Realm. Bakit sila kumukuha ng isang Divine Core Warrior? Nalilito si Yezuan. Hindi ako sigurado, ngunit sigurado akong hindi ito magandang bagay. Umiling si Lin Wenyu. Papatayin ko muna ang Tang Tian na iyon. Galit na galit si Yezuan. Susugod na sana siya sa Central Province at papatayin si Tang Tian, ngunit pinigilan siya ni Lin Wenyu. Don't be impulsive, may Soul Essence Warrior pa naman dyan.
Paalala ni Lin Wenyo sa kanya. Nagtanong ako sa paligid, 7 earth veins pa lang ang nabuksan ng lalaking iyon, kaya ko na. Mataimtim na tinanggo ni Ye Zuan ang kanyang ulo. Kaya mo ba? Nagulat si Lin Wenyo. Kalahating taon pa lang mula nung pumunta si Ye Zuan sa Blood Rock Continent, at nakalusot siya mula sa Strength Realm hanggang sa Soul Essence Realm. Hindi ba ito masyadong mabilis? Sure enough, mas maganda ang talent mo kaysa sa tatay mo. Pero, kailangan mo pa ring mag-ingat, baka dumating ang fleet na iyon. Sabi ni Lin Wenyo na nakakunot ang noo. Kung babalik ang fleet sa Heavenly Wolf Island, tiyak na magpapadala sila ng ilang makapangyarihang mandirigma. Marahil, mas malakas sila kaysa sa Soul Essence Warriors sa Heavenly Water Island. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako, sabi ni Ye Zuan. Pagkatapos noon, sinabi ni Lin Wenyo kay Ye Zuan kung saan sila nagtatago. Pagkatapos ay ibinigay niya ang all-knowing mirror kay Ye Zuan. Pagkatapos mag-iwan ng ilang mahalagang makalangit at makalupang kayamanan, direktang lumipad si Ye Zuan patungo sa Central Continent. Ang Heavenly Water Island ay parang isang isla sa paningin ng mga makapangyarihang mandirigmang ito. Wala pang 2 minuto, nakarating siya sa itaas ng numero 1 pangunahing lungsod sa Central Province. Bukod sa Soul Essence Warrior, marami ring Spirit and Strength Realm Warriors sa fleet. Sa ngayon, lahat sila ay gumagala, sinusubukang alamin kung mayroong anumang mga lihim na nakatago sa Heavenly Water Island. Si Ye Zuan ay nakatayo sa itaas ng kalangitan, nakatingin sa ibaba sa numero 1 pangunahing lungsod. Kung mas malakas ang isa, mas malakas ang pandaman ng isa. Sa ngayon, nararamdaman niya ang ilang mga mandirigma ng Spirit Realm. Gamit ang all-knowing mirror sa kanyang kamay, alam niya ang lahat ng nangyayari sa Heavenly Water Island. Gayunpaman, ang Soul Essence Warrior ay wala sa numero 1 pangunahing lungsod. Ngunit, narito si Tang Tian. Ngunit bago iyon, nagpa siya si Ye Zuan na patayin muna ang mga basurang iyon ng Spirit Realm. May kabuuang 20 Spirit Realm Cultivator mula sa pamilya Tang ng Heavenly Wolf Island, ngunit 5 lang sila sa unang pangunahing lungsod. Bukod dito, lahat sila ay nahuhulog sa mga babae. Direktang sumingit si Ye Zuan at pinutol ang kanyang ulo nang hindi hinintay na mag-react ang kabilang partido. Pagkatapos noon, pinatay ni Ye Zuan ang lahat ng mga alipin ni Tang Tian at umalis. Ngayon, si Tang Tian na. Si Tang Tian ay nasa tirahan ng unang lungsod ng Panginoon, at nakalubog din sa isang grupo ng mga kababaihan. Nang lumitaw si Ye Zuan sa kanyang likuran, hindi man lang niya ito napansin. Biglang sumigaw sa alarm ang isang magandang babae. Narinig ni Tang Tian, na nakasandal sa hita ng isa pang babae, ang sigaw at napasimangot. Napaangat siya ng ulo at namutla ang mukha. Ye Zuan. Nang makita ni Tang Tian ang mukha ni Ye Zuan, ang kanyang mga mata ay agad na naglabas ng 2 sinag ng liwanag. Si Ye Zuan ang taong pinakagusto niyang patayin. Tang Tian, hindi ko talaga inaasahan ito. Kung alam ko lang, hiniwan na kita sa 8 piraso. Nanghihinayang sabi ni Ye Zuan. Bagamat maayos ang karamihan sa mga tao, hindi inaasahan ni Lin Wenyo na ilalabas ni Tang Tian ang kanyang galit sa mga inosenteng opisyal ng Great Tang Dynasty. Tumingin si Tang Tian na may malungkot na mukha. Si Ye Zuan ay tahimik na nagpakita sa kanyang likuran, isang Spirit Realm martial artist. Siguradong mas malakas ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya napigil ang matawa. Hahaha, so ikaw pala. Are you here to die? Bagamat alam niya na hindi niya matatalo si Ye Zuan, mayroong isang eksperto sa Spirit Realm sa tirahan ng First City Lord, kaya may kumpiyansa si Tang Tian. Masyadong madali para sa iyo ang pagpatay sa iyo ng isang beses. Pagbabayaran mo ang iyong mga pagkakamali sa iyong sakit. Si Ye Zuan ay nawala sa isang iglap. Sa susunod na sandali, ang 4 na paa ni Tang Tian ay pinutol. Ang bilis ng pag-atake ng una ay mas mabilis kaysa sa reaksyon ni Tang Tian. Nanlaki ang mga mata ni Tang Tian sa hindi makapaniwala. Isa siyang level 9 Imperial Chi expert, ngunit ang kanyang 4 na paa ay naputol sa isang iglap. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Nagwiwisik si Ye Zuan ng ilang panggamot na pulbos sa mga sugat ni Tang Tian. Sa isang iglap, nagsimulang maghilam ang mga sugat ni Tang Tian. Si Tang Tian ay nasa sobrang sakit na ang kanyang ulo ay sisibog na.
Ngayong naghihilom na ang kanyang mga sugat, gusto na niyang magpakamatay. Ngayong gumaling na ang kanyang mga sugat, paano niya muling ikakabit ang kanyang mga putol na paa? Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang anit. Nang ibalik niya ang kanyang ulo, napagtanto niya na siya ay nakahawak sa mga kamay ng isang white skeleton warrior. Ngayon, si Tang Tian ay naging lumpo na. Bantayan mo siya. Kung gusto niyang magpakamatay, patumbahin mo siya. Inutusan ni Yezuan ang White Skeleton Warrior puppet na may level 10 aura energy sa kanyang puso. After that, umalis na ulit siya. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang eksperto sa Soul Essence Realm. Ang Spirit Realm expert mula sa Tang family ng Celestial Wolf Island ay isang matandang lalaki. Nakapagbukas na siya ng 7 earth veins at napakalakas. Dumating si Yezuan sa kanyang patio. Bagamat sadyang pinigilan ni Yezuan ang kanyang sarili, mahirap para sa kabilang partido na hindi mapansin sa ganoong kalayuan. Sinota, isang matandang boses ang lumabas sa bahay. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki mula sa loob. Yung taong papatay sa'yo, hinawakan ni Yezuan ang 8 Desolate Sword at malamig na sumagot. Oh, naningkit ang mata ng matanda. Nararamdaman din niya na si Yezuan ay nasa Spirit Realm. Sinulyapan niya ang White Skeleton Warrior puppet at si Tang Tian na nasa mga kamay nito. Halos inimbestigahan na niya ang Celestial Water Island. Mayroon lamang isang eksperto sa Spirit Realm at imposibleng magkaroon ng isang eksperto sa Spirit Realm. Sa makatuwid, nahulaan niya na si Yezuan ay katulad niya, isang tagalabas. Ang Celestial Water Island ay unang natuklasan ng aking Tang family. Naiulat na ng aking Tang family ang bagay na ito. Gusto mo bang kunin ang kredito? Sabi ng matanda, ako ay mula sa Celestial Water Island. Sinabi mo na ang Celestial Water Island ay unang natuklasan ng iyong Tang family. Tanong ni Yezuan, galing ka sa Celestial Water Island. Nagulat ang matanda, niwala siyang mahanap na Spirit Realm expert, kaya bakit magkakaroon ng Spirit Realm expert? Bago pa makapagsalita ang matanda, muling nagtanong si Yezuan, bakit mo nakuha ang mga Divine Core Warriors na iyon? Hehe, experiment lang yan. Tumawa ang matanda, hindi siya nagulat na alam ni Yezuan ang tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, si Tang Tian ay nahuli ni Yezuan. Eksperimento, kumunat ang noo ni Yezuan. Oo naman, hindi sila mabubuting tao. Ginagamit ng Tang family ng Celestial Wolf Island ang mga taong ito bilang mga lab rat. Hindi mo yata sasabihin sa akin. Kung ganoon, gawin natin. Agad na lumipad si Yezuan sa hangin. Siya ay nasa numero 1 pangunahing lungsod, at kung siya ay lumaban dito, maaaring makaapekto ito sa maraming tao. Kaya naman, kinailangan niyang lumabas ng lungsod. Malamig na harumph ng matanda. Nang walang sinasabi, sinundan niya si Yezuan. Hindi tulad ng mga nasa Spirit Realm, ang antas ng cultivation ng isang Spirit Realm warrior ay hindi makikita sa isang sulyap. Kaya naman, hindi naglakas loob ang matanda sa kanyang pagbabantay. Kabanata 474. Magbalat kayo. Anong pangalan mo? Pagkalapag, hindi napigil ang magtanong ng matanda. Ye Liangchen. Casual na sagot ni Yezuan. Sige, Ye Liangchen. Kahit saan ka man nanggaling, dahil naglakas loob kang humarap sa akin ngayon, ang iyong kapalaran ay napagdesisyonan na. Gawin mo ang iyong hakbang. Tingnan ko kung ano ang kaya mo. Naglabas din ng mahabang espada ang matanda. Hinawakan ni Yezuan ang 8 Desolate Sword at malamig na pinanood. Sa sandaling ito, sunod-sunod din ang ginagawa niya sa kanyang puso. Ding! Natutunan ng host ang Prime Clarity Sword Art. Ang kasalukuyang kahusayan ay 10%. Ding! Natutunan ng host ang Prime Clarity Demonic Stomping Steps. Ang kasalukuyang kahusayan ay 10%. Bagamat na itaas na niya ang Hidden Dragon Sword Art sa 70% proficiency, ang Hidden Dragon Sword Art ay nilikha ng Poison King Sect. Ang Prime Clarity Sword Art ay ang ganap na sining ng Prime Clarity Palace. Bagamat ang dalawang martial arts na ito ay parehong high-tier heaven-tier martial arts, ang Prime Clarity Sword Art ay mas malakas kaysa sa Hidden Dragon Sword Art. Sa pagkakataong ito, nakasalubong niya ang isang kalaban na nasa iisang kaharian. Angkop na,
Bagay para sa kanya na magsanay ng kanyang martial arts. Hindi ka ba gagawa ng galaw? Nang makitang natulala si Yezuan, hindi maiwasan ng matanda na magtanong. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, ginamit ni Yezuan ang Prime Clarity Demonic Stomping Steps na ngayon lang niya natutunan at sinisingil. Ngumuso ang matanda at humarap sa kanya. Pareho silang nasa Essence Soul Realm at maaaring gamitin ang nakapalibot na Yuan Chi para lumaban. Gayunpaman, ang Yuan Chi sa Skywater Island ay mas mababa kaysa sa Bloodcliff Continent, kaya ang kanilang labanan ay hindi masyadong matindi. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Prime Clarity Sword Art. Ang kasalukuyang kahusayan ay 20%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Prime Clarity Demonic Stomping Steps. Ang kasalukuyang kahusayan ay 20%. Ang dalawang martial arts ay mabilis na umunlad. Sa ilang rounds lang, tumaas sa 60% ang kahusayan ng Prime Clarity Sword Art. Ang matanda ay naging madali sa simula upang subukan ang kaharian ni Yezuan. Ngayon, habang tumataas ang kahusayan ng Prime Clarity Sword Art, ang mga pag-atake ni Yezuan ay naging mas mabangis. Wala siyang choice kundi ipakita ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakahanap ng lugar ang matanda. Parang nakita na niya ang martial arts na ginagamit ni Yezuan sa isang lugar noon. Nag-iisip siya habang nagtatanggol. Biglang may pumasok sa isip niya. Palasyo ng Shanghai. Ikaw ay isang disipulo ng Shangqing Palace. Bulalas ng matanda. Ang Shangqing Palace ay isang kapangyarihan sa Heavenly Absolute Territory. Mayroon itong mga sangay sa maraming teritoryo, kabilang ang Heavenly Wolf Island. Kaya naman nakita niyang pamilyar ito. Kilala mo siya. Medyo nagulat si Yezuan. Ang dalawang martial arts na ito ay nakuha mula sa mga disipulo ng Shangqing Palace sa Ghost Tomb Territory. Ang Shangqing Palace ay nasa Heaven Absolute Territory, na medyo may kalayuan mula sa Heavenly Wolf Island. Paano sila nakilala ng matandang ito? Habang umaatake siya, sumagot siya, paano kung ako nga? Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang matanda ay patuloy na sumigaw, tumigil ka. Ang aming Tang clan ay nagtatrabaho din para sa Shangqing Palace. Ano? Nang marinig ito, muling nabigla si Yezuan. Ang Tang family ay nasa Heavenly Wolf Island, kaya paano sila magkakaroon ng anumang relasyon sa Shangqing Palace ng Heavenly Absolute Territory? Kung ganoon talaga, isa lang ang paliwanag. Ang Shangqing Palace ay may sangay sa Heavenly Wolf Island. Gayunpaman, hindi tumigil si Yezuan at nagpatuloy sa pag-atake. Tumigil ka. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sigaw ulit ng matanda. Bagamat malakas ang Tang clan, hindi sila sapat na malakas para labanan ang Shangqing Palace. Sa sandaling ito, biglang tumigil sa pag-atake si Yezuan at nagtanong, kung gayon, bakit mo hinuli ang mga taong iyon? Siyempre pinapadala natin sila sa Shangqing Palace. Kumunot ang noo ng matanda at nagtanong, saang sanga ka galing? Ako ay mula sa Heavenly Absolute Territory, sagot ni Yezuan. Imposible, paano ka dumaan sa Deep Sea Underground Palace? Gulat na gulat ang matanda. Nilaibat niya ang buong Heavenly Water Island, kaya syempre natagpuan niya ang Deep Sea Underground Palace. Sinubukan niyang sirain ang Porma Sion, ngunit hindi niya magawa. Kaya naman nagpadala siya ng 2 lalaki para bantayan ito. Hindi mo kaya, pero hindi ibig sabihin na hindi ko na kaya. Bakit mo hinuli ang mga taong iyon? Tanong ulit ni Yezuan. Sabi ko sa iyo, ipinapadala namin sila sa Supreme Pure Palace. Ang sangay ng Supreme Pure Palace sa Heavenly Wolf Island ay nangangailangan ng mga bilanggo ng Death Row ng Divine Core bawat buwan, at nagkataon lang na nadiskubre namin itong Heavenly Water Island, kaya, paliwanag ng matanda. Bagamat hindi siya nagpatuloy, naunawaan ni Yezuan ang nais niyang sabihin. Mga bilanggo sa Death Row. Ipinapadala mo ang mga inosenteng tao bilang mga bilanggo sa Death Row. At saka, bakit kailangan ng sangay na iyon ng napakaraming bilanggo sa Death Row? Tanong ni Yezuan na may nagtatakang ekspresyon. Hindi ko rin alam. Umiling ang matanda. Sa sandaling ito, biglang umatake muli si Yezuan. Napasigaw ang matanda sa gulat, anong ginagawa mo? Ang pamilya Tang ay nagtatrabaho para sa Shangqing Palace, at si Yezuan ay isang disipulo ng Shangqing Palace. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga salungatan sa pagitan nila.
Nagsisinungaling ka. Ang Shangqing Palace ay palaging isang matuwid na sekta, bakit natin babalewalain ang buhay ng tao? Tsaka sabi mo gusto mong subukan nila, paanong hindi mo malalaman? Malakas na sigaw ni Yezuan. Agad na napagtanto ng matanda na pinalabas niya ang pusa sa bag noong sila ay nasa unang pangunahing lungsod. Ngunit, ang mas ikinagulat niya ay ang mga pag-atake ni Yezuan ay biglang naging mabangis. Sa simula pa lang, sinisikap ni Yezuan na pagbutihin ang kanyang kahusayan sa martial arts. Bagamat mayroong 3 earth veins sa pagitan niya at ng matanda, hindi ito ang Bloodstone Continent, at hindi siya maaaring gumamit ng maraming natural na yuan energy dito. Sa ngayon, pinipilit niya ang matanda, pinipilit itong sabihin dito ang totoo. Fine, sasabihin ko. Habang umaatres, sumigaw ang matanda. May napakalaking grupo ng mga Diablo na natatakan sa ilalim ng palasyo ng Shangqing, at nagpapakita sila ng mga palatandaan ng pagsira sa selyo. Kaya't kailangan ng Shangqing Palace ang maraming bilang ng mga bilanggo sa death row, at ang mga demonyong ito ay maaaring magtaglay ng mga katawan ng tao upang sila ay makalusot sa selyo. Kapag nasira nila ang selyo, sila ay papatayin ng mga disciples. Matapos makinig sa matanda, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung ano ang nangyayari. Lumalabas na ang Shangqing Palace ay nangangailangan ng isang malaking bilang ng mga sasakyang dagat upang ilabas ang mga demonyong ito at patayin sila, pagkatapos ay gamitin ang pamamaraang ito upang ipagpatuloy ang pagsil sa mga demonyong ito. Mukhang ang lahat ng nahuli na mga bilanggo ng Divine Core ay gagamitin bilang mga sisidlan, at pagkatapos ay papatayin ng mga disipulo ng Shangqing Palace. Ang pamamaraan ng Shangqing Palace ay katanggap-tanggap pa rin, ngunit ang pamilyang Tang na ito ay karapat-dapat na mamatay. Kung ang pamilya Tang ay kumukuha ng mga tao mula sa Heavenly Wolf Island, wala siyang pakialam. Ngunit bakit sila pumunta sa Heavenly Water Island para manghuli ng mga tao? Paano niya ito pinayagan? Kung walang sapat na mga bilanggo ng Divine Core, maaaring mahuli nila ang mga True Profound Warrior, True Origin Warrior, at True Spirit Warrior. Bagamat maaari silang patayin ng mga demonyong ito, mas mabuti pa rin ito kaysa wala. Dahil sa pamilyang Tang na ito, ang malupit na pamumuno ni Tang Tian ay humantong sa pagkamatay ng lahat ng mga opisyal mula sa Great Song, Great Zhou, at Great Yan dynasties. Ang paghihiganting ito ay kailangang ipaghiganti. Nang makitang umaatake pa rin si Yezuan, muling sumigaw ang matanda, sumusunod lang kami sa utos. Buddy, kung patuloy kang umaatake, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Bagamat isang malakas na puwersa ang Shangqing Palace, lahat ay may init ng ulo, at hindi na ito napigilan ng matanda. Kung gayon bakit hindi mo ipakita sa akin kung gaano ka kawalang awa? Galit na sumigaw si Yezuan, at ang kanyang aura ay biglang tumaas. Beast King Rampage. Sa Heavenly Water Island, kung saan kakaunti ang natural na enerhiya ng yuan, mas epektibo ang pangangatawan ng isang katawan. Sa ilang libong lakas ng dragon at 30% na pagtaas sa bilis ng paggalaw, ang bilis ni Yezuan ay higit na nalampasan ang bilis ng matanda. Kabanata 475. Hinahanap mo ako, napakabilis. Kudlit. Matapos masaksihan ang bilis ni Yezuan, natigilan ang matanda. Alam niyang hindi na siya makapagpigil at buo niyang lakas ang pag-atake. Ngunit ang hindi niya alam ay ginagamit siya ni Yezuan bilang isang sparring partner. Mabilis na umunlad ang martial arts ni Yezuan. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Prime Clarity Sword Art. Ang kasalukuyang kahusayan ay nasa 80%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Prime Clarity Sword Art. Ang kasalukuyang kahusayan ay nasa 70%. Sa bloodline ng isang Sword Saint, mabilis na tumaas ang kahusayan ng Sword Art. Wala pang isang minuto, ang Prime Clarity Sword Art ay umabot na sa 70% proficiency, habang ang Sword Art ng matandang lalaki ay nasa 60% proficiency lang. Naramdaman ni Yezuan na oras na at sa wakas ay nagsimulang harapin ang nakamamatay na dagok. Prime Clarity Demonic Slaying Slash. Naglaslas si Yezuan gamit ang kanyang espada, pinalipad ang matandang lalaki. Mabuti na lang at napigilan ng matanda ang pag-atake gamit ang kanyang espada, kung hindi ay nasa panganib siya. Ngunit sa mga sumunod na sandali, nanlamig ang mukha ng matanda. 100 Ghosts Parade. Sa sandaling pinalipad ang matanda,
naglabas si Yezuan ng malaking bilang ng mga wraith. Ang mga wraith na ito ay nasa level 9 at 10. Bagamat wala silang gaanong epekto sa matanda, ginagamit lang sila ni Yezuan para pigilan siya. Ngayon lang napagtanto ng matanda na si Yezuan ay hindi isang disipulo ng Prime Clarity Palace, ngunit isang miyembro ng demonic sect na pumatay sa isang disipulo ng Prime Clarity Palace. Hindi ko nais na i-bully siya ng mga numero, ngunit walang ibang pagpipilian. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gusto sana niyang patayin ang matanda sa one-on-one na labanan, ngunit bigla niyang nakita ang isang imahe na lumabas sa omniscient mirror. Isang fleet ng mga barko ang dumaong sa Skywater Island. Dapat sila ay mula sa Celestial Wolf Island. Dumating sila sa maling oras, kaya kinailangan ni Yezuan na patayin ng mabilis ang matanda. Ang matanda ay agad na napalibutan ng isang grupo ng mga wraith, habang si Yezuan ay nakihalo sa kanila, naghihintay ng pagkakataon. Bigla siyang nakakita ng kapintasan sa depensa ng matanda at agad na nilaslas gamit ang kanyang espada. Prime Clear Demonic Slaying Slash. Ang martial arts ng High Purity Palace ay napakalakas laban sa masasamang nilalang. Ang High Purity Demonic Slaying Slash na ito ay pareho din. Sa isang iglap, ikinalat nito ang mga kaluluwa ng ilang mga wraith, at pagkatapos ay sinaktan ang matanda. Boom! Sa pagkakataong ito, walang kakayahang lumaban ang matanda at diretsyong naputol sa dalawa. Pagkatapos noon, sinundan ni Yezuan ang isang Hidden Dragon Thrust, ganap na pinatay ang matanda. Kailangang sabihin na hindi masama ang lakas ng matanda. Sa isang segundo lang, napatay niya ang higit sa kalahati ng mga wraith. Gayunpaman, kulang pa rin siya kumpara kay Yezuan. Kahit na hindi niya ginamit ang human wave tactic, sandali lang bago siya pinatay ni Yezuan. Pagkatapos niyang mamatay, walang humpay na hinubad ni Yezuan ang kanyang interspatial ring. Ding! Na-unlock na ng host ang Fifth Earth Vein. Ang matanda ay dapat magkaroon ng ilang katayuan sa pamilya Tang, dahil ang kanyang net worth ay mas malaki pa kaysa sa mga disipulo ng Shangqing Palace. Nauubusan na tayo ng oras. Wei Zhenchen, itago mo ang lalaking ito. Agad na tinawag ni Yezuan si Wei Zhenchen. Hindi niya hahayaang mamatay si Tang Tian ng ganito. Sa sandaling bumalik siya, gagamitin niya ang mga pamamaraan ng Fallen Spirit Sect para pahirapan si Tang Tian. Nakarating na ang fleet, at ang tatlong lalaking namumuno sa fleet ay patungo sa Central Province. Para kay Yezuan, wawasakin niya ang kanilang mga barko at papatayin ang lahat ng mga mandaragat bago sila umalis. Pagkatapos nito, isa-isa niyang papatayin ang tatlong lalaki. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang tumakbo patungo sa fleet habang iniiwasan ang tatlong lalaki. Nang dumating ang tatlong lalaki sa Central Province, natagpuan na ni Yezuan ang kanilang fleet. Sa pagkakataong ito, mahuhuli rin ng pamilyang Tang ang ilang Divine Core Warriors. Hanggat pinatay ni Yezuan ang lahat ng mga barko at mga mandaragat, ang tatlong lalaking ito ay hindi makakahuli ng sinuman at maibabalik sila. 100 Spirit Realm Warriors. Bakit napakaraming lalaki ang ginagamit nila sa pagkakataong ito? Nagulat si Yezuan. Mukhang mas maraming lalaki ang huhulihin ng pamilya Tang at ibabalik sila sa Heavenly Wolf Island. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila pinayagan ni Yezuan. Patayin. Sa isang kisap mata, sumugod siya patungo sa fleet. Mayroong 200 Spirit Realm Warriors sa fleet na ito, at 1,000 Spirit Realm Warrior. Bagamat ito ay isang malaking bilang, sa mata ng isang Spirit Realm Warrior tulad ni Yezuan, sila ay isang grupo lamang ng mga langgam. Wala pang kalahating minuto, lahat ng lalaking ito ay naging mga bangkay, at lahat ng kanilang mga singsing na imbakan ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Ang 1,000 Spirit Realm Warriors ay hindi isang malaking bagay, ngunit lahat ng mga Spirit Realm Warriors, storage rings ay nagkakahalaga ng maraming pera. Gayunpaman, hindi sapat para kay Yezuan na buksan ang ika-6 na Earth Vein. Pagkatapos nito, siniran ni Yezuan ang isa pang dosenang barko. Pagkatapos nito, inilabas niya ang Myriad Mirror. Hindi mahanap ng tatlong Spirit Realm Warrior si Tang Tian at ang matanda, kaya naghiwalay sila at nagsimulang maghanap. Para sa kanila, ang Heavenly Water Continent ay parang isang maliit na isla, at sa kanilang mga pandama, hindi problema para sa kanila na makahanap ng isang Spirit Realm Warrior. Naghiwalay ang tatlong lalaki, at iyon ang gusto ni Yezuan.
Hindi alam ni Yezuan kung saang cultivation realm ang tatlong lalaking ito, kaya mas mabuti para sa kanya na maghiwalay at hanapin sila. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang myriad mirror para mapalapit sa pinakamalapit na tao. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang isa sa kanila. Hindi lang iyon, ginamit din niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mandirigma ng Shangqing Palace. Ang Spirit Realm Warrior na ito ay kapareho ng matanda, nagbubukas lamang ng 7 earth veins. Gayunpaman, ang kanyang cultivation realm ay mas mababa kaysa sa matanda, kaya madali siyang napatay ni Yezuan. Matapos makuha ni Yezuan ang kanyang storage ring, muling tumaas ang kanyang lakas, at nagsimula siyang maghanap sa pangalawang tao. Ang pangalawang tao ay nagbukas din ng 7 earth veins, ngunit namatay din siya sa kamay ni Yezuan. Para sa huling tao, nagbukas din siya ng 7 earth veins, ngunit pinatay din siya ni Yezuan. Kasabay nito, nalaman din ni Yezuan ang layunin ng fleet ng Tang family. Tama ang hula niya, nais ng Tang family na makuha ang lahat ng tao sa True Spirit Realm at sa itaas sa kontinente. Buti na lang at maaga siyang nakabalik. Kung babalik siya mamaya, ang buong Heavenly Water Continent ay walang laman. Ang tatlong Spirit Realm Warriors, bilang karagdagan sa iba pa, ay pinahintulutan ng cultivation realm ni Yezuan na muling lumaki, at binuksan niya ang ika-6 na earth vein. Pagkatapos noon, banihag niya si Tang Tian at ibinigay sa iba para pahirapan. Ang dakilang Elder Lin Wenyo ay nagtatago sa gilid ng Heavenly Water Continent. Upang maging tumpak, siya ay nasa New Dragon Palace ng Sea Dragon Clan. Gayunpaman, nang dumating si Yezuan sa New Dragon Palace, nalaman niyang nandoon ang lahat, maliban sa 2 tao. Song Suijing at Song Jieju. Great Elder, nasaan si Suijing at ang iba pa? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi nagtagal pagkatapos nilang bumalik, pinagkadalubhasaan nila ang mahiwagang estadong iyon, kaya pumunta sila sa Bloodcliff Continent para hanapin ka. Totoong sabi ni Great Elder. Ano, hinanap nila ako? Nagulat si Yezuan. Noong nasa Deep Sea Underground Palace sila, inisip nina Song Suijing at Song Jieju na ang kanilang lakas ay hindi makakasabay sa takbo ni Yezuan, kaya bumalik muna sila sa Heavenly Water Continent. Hindi inaasahan ni Yezuan na pagkatapos nilang bumalik, matutugunan nila ang mahiwagang estado ng paglilinang, at ang kanilang paglilinang ay uunlad ng mabilis. Oo, nang makalabas sila sa pag-iisa, muntik na silang makapasok sa Spirit Realm. Natakot sila na hindi sila makapasok sa Deep Sea Underground Palace, kaya pumunta sila sa Bloodcliff Continent. Tumango si Lin Wenyo. Sumakit ang ulo ni Yezuan. Bagamat tiwala siya sa kanilang lakas, ito pa rin ang kontinente ng Bloodcliff. Maraming Spirit Realm Warrior, at Spirit Realm Warrior sa lahat ng dako. Kabanata 476. Heavenly Wolf Island. Bagamat gusto ni Yezuan na agad na bumalik sa Bloodcliff Continent para hanapin silang dalawa, kailangan niyang tulungan muna ang Heavenly Water Continent na malampasan ang krisis. Grand Elder, ang Tang family ng Heavenly Wolf Island ay malamang na hindi magpapadala ng sinuman sa ngayon. Gayunpaman, upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, kailangan kong maglakbay sa Heavenly Wolf Island. Sabi ni Yezuan sa Grand Elder, mag-ingat ka. Hindi siya pinigilan ni Lin Wenyo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang kaharian ay malayo sa sapat. Okay, tumango si Yezuan. Pagkatapos, nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Matapos patayin ang natitirang mga eksperto sa Spirit Realm sa Heavenly Water Continent, umalis siya sa Heavenly Water Island. Dumating ang Tang family ng Heavenly Wolf Island sakay ng barko. Gayunpaman, mayroon silang libu-libong tao at isa lamang si Yezuan, kaya ang paglipad ay higit pa sa sapat. Mayroong maraming nautical chart sa interspatial rings ng Tang family. Alam ni Yezuan ang lokasyon ng Heavenly Wolf Island. Bilang karagdagan, mayroon siyang compass, kaya ilang sandali lamang bago siya nakarating sa Heavenly Wolf Island. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang dagat ay isang mapanganib na lugar. Nakatagpo talaga si Yezuan ng Spirit Realm Saint Beast sa daan. Ito ay isang Saint Beast na maaaring sirain ng isang fleet ng mga barko. Gayunpaman, ang Beast King's Rampage ay hindi nadagdagan ng kanyang lakas, kaya siya ay tamad na kunin ang mga bangkay ng Saint Beast.
Natuwa rin siya na hindi niya idinagdag ang advancement point sa Beast King's Rampage. Kung hindi, ito ay isang basura. Sa kasalukuyan, ang pinakaangkop na bagay para sa kanya upang umabantay ang bilis at ang kapangyarihan ng kanyang mga kasanayan sa espada. Sa pagkakataong ito, lumipad si Yezuan ng 3 araw at 3 gabi bago niya nakita ang Heavenly Wolf Island. Kung ihahambing ang Heavenly Water Continent at Heavenly Wolf Island, ang Heavenly Water Continent ay hindi kahit isang ikasampung laki ng Heavenly Wolf Island. Ang Heavenly Wolf Island ay malapit sa Bloodcliff Continent, kaya maaari din itong tawaging Heavenly Wolf Territory. Bagamat isa lamang itong intermediate territory, mas malakas ito kaysa Ghost Grave Territory. Tumingin si Yezuan sa Heavenly Wolf Island sa kanyang harapan at agad na pinabilis ang kanyang bilis para sumugod. Ayon sa eksperto sa Spirit Realm na nakuha niya, ang Tang family ay isang ordinaryong paksayon lamang sa Heavenly Wolf Island. Ang Tang family ay itinatag sa gilid ng Heavenly Wolf Island. Sa sandaling ito, may plano siya sa kanyang isipan. Ang Tang clan ang unang nakatuklas ng Skywater Island. Iniulat nila ito sa kanilang mga nakatataas at binigyan sila ng gantimpala. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na alamin kung sino ang tinutukoy ng mga nakatataas. Ang Skywolf Lord ba o ang Bloodstone Continent? Gayunpaman, bago siya makarating sa Heavenly Wolf Island, ilang figure ang pumasok sa kanyang paningin sa himpapawid. May isang figure sa harap at 3 figure sa likod. Tulong, mga pirata sila. Sigaw ng lalaking hinahabol. Mga pirata, nagtaas ng kilay si Yezuan. Parang hindi mabubuting tao ang 3 tao sa likod niya. Sa tansya niya, 4 o 5 ugat lang ng lupa ang nabuksan nilang 3 kaya hindi malakas ang kanilang lakas. Dahil nasa labas sila, dapat silang tumulong. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Yezuan na gumawa ng hakbang. Siyempre, ang pinakamalaking dahilan ay ang kanyang mga mata sa universe ring ng 3 pirata. Brat, huwag mong i-overestimate ang sarili mo. Nakita ng isang pirata na hindi gumalaw si Yezuan at agad na sumigaw. Sobrang kumpiyansa, kayo na ang nagpapahalaga sa sarili nyo. Mamatay, si Yezuan ay nagmamadaling lumabas at nagpakita sa harap ng mga pirata sa isang kisap mata. Sa sumunod na sandali, lumipad ang 3 ulo at nahulog sa dagat. Instant kill. Inalis ni Yezuan ang 3 universe ring at direktang nilamon ang mga ito. Bukod sa 3 interspatial ring, ang isa pang dahilan ay ang lalaki ay parang isang taga Heavenly Wolf Island. Kailangan niya ng tour guide. Salamat sa pagligtas sa akin, kapatid. Ako si Lei Feng. Nagpapasalamat na sabi ng lalaki. Yezuan. Iniulat din ni Yezuan ang kanyang pangalan, pagkatapos ay nagtanong, tanungin ko ba, ano ang pangalan ng islang ito? Little brother, hindi ka taga Heavenly Wolf Island. Gulat na tanong ni Lei Feng. Hindi, ako ay mula sa Bloodstone Continent. Ngunit nawala ang aking nautical map sa dagat at 1 taon na akong naanod ng bulag. Si Yezuan ay casual na gumawa ng kasinungalingan. Kahit na may nautical map, napakadaling mawala sa dagat. Ang pag-anod sa loob ng 1 taon ay wala. Hindi siya pinagdudahan ni Lei Feng at ipinaliwanag, ito ang Heavenly Wolf Island, isang mid-level na teritoryo. Heavenly Wolf Island, ha? Phew, nakita ko na rin sa wakas ang mga bakas ng mga tao. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Sa sandaling ito, sumulyap si Lei Feng sa gilid ng kanyang mata at nagmamadaling sinabi, hindi maganda, darating ang mga pirata na iyon. Pumunta tayo sa isla ng mabilis. Pagkatapos, mabilis na nakarating ang dalawa sa Heavenly Wolf Island. Lumingon si Yezuan at nakitang nakatalikod ang mga pirata na humahabol sa kanila. Nagtatakang tanong niya, hindi sila naghahabol. Little brother, you may not know, but Heavenly Wolf Island has a rule. Makakaatake lang ang mga pirata sa dagat at bawal pumasok sa isla. Ngayong nasa Heavenly Wolf Island na tayo, hindi na sila naglakas loob na pumasok, kaya umatras sila. Walang magawang sinabi ni Lei Feng, ako ay mula sa pamilyang Jiang. Ako ang namamahala sa pangangalakal sa kalapit na isla, ngunit nakatagpo ako ng mga pirata. Ako lang ang nakaligtas. Maraming pirata ba dito? Tanong muli ni Yezuan. Marami. Mahigit 10 grupo ng mga pirata ang gumagala sa dagat sa paligid ng Heavenly Wolf Island. Kuya, ang tagal mo nang naanod sa dagat, pero wala kang nakasalubong na mga pirata.
Ang swerte mo. Tumango si Lei Feng at sinabing, Kuya, pagod na pagod ka na sa napakatagal na pag-anod sa dagat. Dadalhin kita sa lungsod para kumain para mabayaran mo ang pagligtas mo sa buhay ko. Okay, sumang-ayon si Yezuan. Ang kanyang layunin ay makahanap ng isang tao na magdadala sa kanya upang maunawaan ang Heavenly Wolf Island. Pagkatapos ng lahat, wala siyang alam tungkol dito ngayon, kahit na kung nasaan ang pamilya Tang. Nagsimulang lumipad ang dalawa sa lupain. Si Lei Feng ay nakatagpo ng mga pirata sa dagat, kaya kailangan niyang magulat muna sa pamilya Jiang. Gayunpaman, napaka-inconvenient na isama si Yezuan, kaya dinala muna ni Lei Feng si Yezuan sa kanyang tirahan. Ngayon ay naunawaan ni Yezuan na si Lei Feng ay hindi mula sa pamilyang Jiang. Nagkataon lang na magkaparehas sila ng apelyido. Ang mga magulang ni Lei Feng ay namatay sa kamay ng mga pirata, at mayroon siyang nakababatang kapatid na babae sa bahay. Ang dalawang magkapatid ay umaasa sa isa't isa. Dinala ni Lei Feng si Yezuan sa 100 Refinement City, pagkatapos ay unang sumugod sa kanyang tirahan. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang bahay, nakita niya ang sunod-sunod na sigaw na nagmumula sa loob. Ate, nanlaki ang mga mata ni Lei Feng sa gulat. Diretso siyang pumasok, buti na lang may nakita siyang lalaking humipos sa kapatid niya. Ikaw ba? Nakilala ni Lei Feng ang lalaking ito. Lei Feng, bakit ka bumalik? Laking gulat ng lalaking ito. Nabalitaan niyang lumabas si Lei Feng sa dagat, kaya bakit siya biglang bumalik? Galit na galit si Lei Feng. Tinulak niya ang lalaki palayo at pinrotektahan ang kapatid sa likuran niya. Galit siyang sumigaw, Zhang Bao, anong ginagawa mo? Ang lalaking ito ay tinawag na Zhang Bao. Tulad ni Lei Feng, siya ay isang consecrator ng pamilya Jiang. Damn it, I can't believe na nasagasaan mo ako. Galit na sumigaw si Zhang Bao at sinabing, dahil iyon ang kaso, kung gayon ako ay magiging prangka. Ang iyong kapatid na babae ay nagustuhan ni Young Master Jiang, kaya dinadala ko siya sa pamilya Jiang. Tulad ng inaasahan, hindi pa rin sumusuko si Young Master Jiang. Malungkot ang mukha ni Lei Feng. Nahulaan na niya ito, dahil naiintindihan mo, pagkatapos ay umalis na tayo. Hanggat ang iyong kapatid na babae ay naging batang may bahay ng pamilyang Jiang, maaari kang ituring na nagbukas ng bagong dahon, sabi ni Zhang Bao. Kabanata 477. Patayin. Humph, gusto niyang Master Jiang ang kapatid mo. Kung maglakas loob kang sumuwi, dapat alam mo ang kahihinatnan. Patuloy kang naantala dahil akala mo ay makakalimutan ni Young Master Jiang ang tungkol sa bagay na ito. Ngayon, mas mabuting pumunta ka at humingi ng tawad. Kung hindi, walang makakapagligtas sa iyo. Malamig na sabi ni Zhang Bao. Kung ganoon, iiwan ko ang Jiang family. Hinawakan ni Lei Feng ang kamay ni Luo Feng at naghanda na umalis nang hindi nag-iisip. Gusto mong umalis? Nanlaki ang mga mata ni Zhang Bao habang naghagis ng suntok. Hindi inaasahan ni Lei Feng na aatakihin siya ni Zhang Bao sa lungsod. Bukod dito, ang antas ng cultivation ni Zhang Bao ay mas mataas kaysa sa kanya. Nabuksan na niya ang 6 na meridian, na 2 meridian na mas mataas kaysa kay Lei Feng. Sa makatuwid, pinalipad si Lei Feng sa pamamagitan ng suntok. Kuya, bulalas ni Luo Feng. Humph, fair na. Sumugod si Zhang Bao at hinawakan ang palso ni Luo Feng, naghahanda na ibalik siya sa Jiang family sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking kamay ang biglang tumapak sa balikat ni Zhang Bao. Sinota. Lumingon si Zhang Bao at nakitang binata ito. Agad siyang sumuntok. Madaling naiwasan ni Yezuan ang suntok at winalis ang bawang sword. Lumipad ang braso ni Zhang Bao habang bumulwak ang dugo. Ano? Natigilan si Zhang Bao. Sa sumunod na sandali, pinalipad siya ng suntok ni Yezuan. Young man, you dare to touch me. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Bao. Hindi lang ako naglakas loob na hawakan ka, kundi nangangahas din akong hawakan ang interspatial ring mo. Inalis ni Yezuan ang interspatial ring mula sa naputol na braso ni Zhang Bao at ibinuhos ang lahat sa devouring space. Pagkatapos, pinutol niya sa kalahati ang interspatial ring. Kung masira ang interspatial ring, mawawala ang mga bagay sa loob. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Namula ang mga mata ni Zhang Bao nang makita niya ang kanyang interspatial ring na bumagsak sa lupa. Siya ay umungal at sinugod si Yezuan.
Gayunpaman, siya ay nagbukas lamang ng 6 na earth veins, habang si Yezuan ay nagbukas pa lamang ng ika-7 earth vein. Nagawa ni Yezuan na pumatay ng mga kaaway na mas mataas sa antas ng kanyang cultivation. Ngayon na ang kanyang antas ng paglilinang ay mas mataas kaysa kay Zhang Bao, ang huli ay maaari lamang mapatay sa 1 segundo. Nang makita nilang lumilipad ang ulo ni Zhang Bao, natigilan sina Rufus Maple at Rufus Maple. Pumatay ng mga tao sa lungsod. Hindi maganda, may Nighthawk sa langit. Malapit nang dumating ang mga tanod ng lungsod. Terra na, nasugatan, hinailan ni Maple ang Luan Xiaoluan at nagmamadaling lumabas ng lungsod. Kung hindi dahil kay Yezuan sa pagkakataong ito, tiyak na kinuha si Lei Xiaoluan, kaya't si Yezuan ay maituturing na tagapagligtas ng magkapatid. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yezuan ay ang paglipad ay ipinagbabawal sa lungsod, at mayroon ding malaking bilang ng mga Saint Beast sa himpapawid. Ang katotohanan na siya ay nakapatay ng isang tao ay malalantad sa lalong madaling panahon. Dahil dito ay agad silang dinala ni Liu Rufeng palabas ng lungsod. Sa kabutihang palad, madali silang nakaalis sa lungsod. I'm sorry, hindi ko alam na mangyayari ito. Si Yezuan ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Ngayon, kailangan nang umalis ng magkapatid. Si Zhang Bao ay mayabang at despotiko. Kung papayagan siyang umalis, tiyak na babalik siya sa pamilya Jiang para magulat. Sa oras na iyon, magpapadala ang pamilya Jiang ng mga eksperto para habulin siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mga Saint Beast sa 100 Refining City, kaya ang bagay ay pinasabog niya. Hindi mo kasalanan. Nakapaghanda na ako para lisanin ang pamilya Jiang. Sa pagkakataong ito, sinamantala ako ni Young Master Jiang na lumuwas sa dagat para kidnapin ang kapatid ko. Paano ako magpapatuloy sa pananatili sa ganoong pamilya? Umiling si Rufus Maple. Napabuntong hininga si Yezuan habang sumusunod siya. Si Rufus Maple ay mahigit 35 taong gulang na, habang ang kanyang kapatid na babae ay 20 taong gulang pa lamang. Ang kanilang mga magulang ay pinatay noong si Lei Xiaoluan ay 1 buwang gulang. Kaya naman, inako ng 15 anyos na si Rufus Maple ang mabigat na responsibilidad sa pagpapalaki sa kanyang kapatid. Ang una ay umakyat sa hagdan upang makamit kung ano ang mayroon siya ngayon, at siya ay nagsumikap pa para sa pamilya Jiang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pamilya Jiang ay labis na nadismaya sa kanya. Nakita ni Yezuan ang anino ng adjudicator song sa Rufus Maple, kaya hindi siya makatayo at manood. May humahabol sa atin. Sa sandaling ito, biglang lumingon si Yezuan at nakita ang isang team na nagmamadaling lumabas ng lungsod, mabilis na hinahabol sila. Malungkot ang mukha ni Rufus Maple habang sinabing, "It's the City Lord's Tiger Cavalry Team." Ang kanilang lakas ay higit sa 7 earth vein. "Kuya, kunin mo si Qingluan at umalis ka muna. Babalik ako sa kanila." "Kuya," agad na bulalas ni Lei Xiaoluan nang marinig niya ito. Naunawaan ni Yezuan na gustong bumalik ni Rufus Maple at sisihin. Gayunpaman, itinuring ni Yezuan ang Tiger Cavalry Team na ito bilang karanasan. "Magpatuloy kayo sa pagtakbo. Huwag kayong mag-alala, wala akong pakialam sa mga taong ito," malamig na sabi ni Yezuan. Sa sandaling ito, napabuntong hininga na lamang si Rufus Maple sa lakas ni Yezuan. Kung hindi, maaari lamang silang mahuli. Hindi mahalaga kung siya ay namatay, ngunit ang pamilya Jiang ay may magandang relasyon sa City Lord's Mansion. Kung mahuhuli si Lei Xiaoluan, tiyak na ipapadala siya sa Young Master Jiang ng pamilya Jiang. Ang Tiger Cavalry Team ay sumakay sa isang uri ng tigre na sagradong hayop. Napakabilis nila. Bagamat hindi nila maabutan si Yezuan, maaabutan nila si Rufus Maple, na nagbukas pa lamang ng 4 na earth veins, at si Lei Xiaoluan, na hindi pa nakarating sa Soul Essence Realm. Nang malapit ng maabutan ng Tiger Cavalry Team ang tatlo, biglang huminto si Yezuan at agad na tumalikod upang patayin sila. Prime Clarity Sword Art. Agad na ginamit ni Yezuan ang Prime Clarity Sword Art na itinaas sa 70%. Mas mabilis pa ang bilis niya kumpara kanina. Wala pang 3 segundo, napatay na niya ang 10 Tiger Cavalry Team at ang kanilang mga mount. Kaya, napakalakas. Natigilan sina Rufus Maple at Lei Xiaoluan. Ang huli ay mas namangha dahil si Yezuan ay halos kasing edad niya, ngunit ang kanyang lakas ay magkaibang mundo sa kanya.
Sa sandaling ito, nakolekta na ni Yezuan ang mga universe ring ng 10 tao at ang kanilang mga bangkay. Ding! Binuksan na ng host ang ika-8 Earth Vein. Matapos marinig ang abiso, hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Pagkatapos, tumakbo siya kay Rufus Maple at nagtanong, ano ang mga kaharian ng Panginoon ng lungsod at ang patriarka ng pamilya Jiang. Natigilan si Rufus Maple at sinabing, ang patriarch ng pamilyang Jiang ay nagbukas na ng 12 Earth Veins, at ang City Lord ng 100 Refinement City ay nagbukas na ng 14. 12, 14. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kung ganoon nga, bakit siya tatakbo? Gayunpaman, inihatid pa rin niya sina Rufus Maple at Lei Xiaoluan sa isang ligtas na bulubundukin muna. Pagkatapos, nagsuot siya ng maliit na face mask, binuhat ang ulo ng kapitan ng Tiger Cavalry Team, at bumalik sa pasukan ng 100 Refinement City. Sa sandaling ito, nagkakagulo na ang 100 Refinement City. Nang dumating si Yezuan sa gate ng lungsod, ang mga general na nagbabantay sa lungsod ay tumingin din sa kanya ng may takot. Upang makapatay ng Tiger Cavalry Team, kailangan niyang magbukas ng hindi bababa sa 8 Earth Veins. Huwag mo akong harangan, o huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Si Yezuan ay pumasok sa lungsod ng buong tapang. Nagkatinginan ng mga eksperto ng 100 Refinement City at sa wakas ay sumugod ng buong tapang. Ang pagbabantay sa 100 Refinement City ay kanilang tungkulin. Hindi nila maaaring hayaan ang gayong demonyo na makapasok sa lungsod. Ayaw ni Yezuan na patayin silang lahat. Hinubad niya lamang ang lahat ng kanilang universe ring at mabilis na tumakas sa lungsod. Kabanata 478. Pamilya Tang. Pagkatapos magtanong tungkol sa lokasyon ng Jiang family, mabilis na sumugod si Yezuan. Medyo makasarili talaga ang dahilan kung bakit niya nailigtas ang magkapatid. Nais niyang maghanap ng dahilan para sa kanyang sarili upang patayin ang kanyang paraan sa Jiang family. Mayroong dalawang pangunahing puwersa sa 100 Refinement City. Ang isa ay ang City Lord's Mansion, at ang isa ay ang Jiang family. Sa normal na kalagayan, ang dalawang pamilyang ito ay mag-aaway hanggang kamatayan dahil sa mga benepisyo. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay napakaharmonya. Ito ay dahil ang Jiang family at ang City Lord's Mansion ay parang Ye family at ang Lin family sa Lianian City. Ang mga ninuno ng dalawang pamilya ay mula sa iisang pamilya. Sa makatuwid, naunawaan ni Yezuan na, kung magdulot siya ng kaguluhan sa pamilya Jiang, ang City Lord's Mansion ay tiyak na hindi tatayo ng walang ginagawa. Sa sandaling ito, nakarating na si Yezuan sa harap ng gate ng Jiang family. Sino ka? Nagtatakang tanong ng isang guard ng Jiang family. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi umimik si Yezuan at direktang sinisingil. Sa isang kisap mata, naputol ang mga braso ng dalawang gwardya, at nawala ang kanilang interspatial rings. Kasabay nito, nawala rin ang figure ni Yezuan. Nabuksan na ni Yezuan ang 8 Earth Veins at naramdaman niya ang lokasyon ng mga eksperto sa Soul Essence Realm na iyon. Una siyang nakatagpo ng problema sa mga mahihinang eksperto sa Soul Essence Realm. Sa oras na nag-react ang upper echelons ng Jiang family, nabuksan na ni Yezuan ang kanyang ika-9 na bloodline. How dare you behave atrociously in my Jiang family? Mamatay! Isang sigaw ang nagmula sa langit. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang matandang lalaki na lumilipad. Sa ugnayan ng Jiang family at ng City Lord's Mansion, ang Jiang family ay maaaring natural na lumipad sa 100 Refinement City. Ang patriarch ng Jiang family. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Ang dahilan kung bakit napakamayabang at hindi makatwiran si Young Master Jiang ay dahil spoiled siya sa patriarch ng Jiang family. Sa makatuwid, ang matandang lalaki na ito ay nasa listahan ng dapat patayin ni Yezuan. Naglakas loob kang humanap ng gulo sa akin gamit ang 12 ugat ng lupa. Mamatay, nabunyag ang layunin ng pagpatay ni Yezuan. Sa loob lamang ng 3 round, pinutol niya ang ulo ng patriarch ng Jiang family. Bilang pinuno ng Jiang clan, ang patriarch ng Jiang clan ay napakayaman. Direkta niyang pinahintulutan si Yezuan na buksan ang ika-10 ugat ng lupa. Pagkatapos noon, tumakbo si Yezuan sa paligid ng Jiang family at kinuha ang universe rings ng mga natitirang Soul Essence Realm cultivator sa Jiang family. Kung may taong hindi niya gusto, direkta niyang papatayin. Nang umalis si Yezuan sa Jiang clan,
nakabukas pa lang siya ng 10 earth veins, ngunit malapit na siyang magbukas ng pang-11. Kasabay nito, nang pumasok siya sa Jiang family, isang tao lang ang napatay niya na hindi pa nakarating sa Soul Essence Realm, na si Young Master Jiang. Ikaw na ngayon. Tumingin si Ye Zuan sa isang direksyon at ngumiti. Sa mundong ito, iginagalang ang mga malalakas. Ang pagpatay ng mga tao para magnakaw ng mga kayamanan ay makikita sa lahat ng dako. Ninakawan ni Ye Zuan ang pamilya Jiang ngunit hindi nakapatay ng maraming tao, na hindi naman masama. Napakabilis, dumating si Ye Zuan sa himpapawid sa itaas ng City Lord's Mansion. How dare you fly in the 100 Refinement City? Bago tumigil si Ye Zuan, sumigaw ang isang dumaan na mananamba ng City Lord Mansion. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang balikat. Ibinaba niya ang ulo niya at nakita niyang wala na ang buong braso niya. Sa sandaling ito, nakapasok na si Ye Zuan sa City Lord Mansion. Wala pang 3 minuto, nabuksan na niya ang pang-11 earth vein. Ang 100 Refinement City Lord ay mayroon lamang 14 na ugat sa lupa. Para sa kanya, hindi ito gaanong banta. Ang City Lord Mansion ay napakahusay, mas mabilis kaysa sa Jiang Clan. Hindi nagtagal pagkatapos buksan ni Ye Zuan ang pang-11 earth vein, ang 100 Refinement City Lord ay sumingil. Bastos, mamatay ka. Ang 100 Refinement City Lord ay sumugod ng wala sa oras at nilasla si Ye Zuan gamit ang kanyang espada. Swish! Si Ye Zuan, nakakalunok lang ng Universe Ring, ay mabilis na umiwas sa laslas at agad na sumugod. Napakabilis. Nang inig ang puso ng 100 Refinement City Lord. Sa sumunod na sandali, nawala. Ang kanyang braso. Ding, binuksan ng host ang 12 ugat ng lupa. Isang notification ang tumunog. Noong una, ayaw ni Ye Zuan na pumatay ng sinuman. Ngunit pinahintulutan ng 100 Refinement City Lord ang Jiang Clan na gawin ang anumang gusto nila. Bukod dito, kung buhay pa ang 100 Refinement City Lord, tiyak na huhulihin niya si Ye Zuan, kaya kailangan niyang mamatay. Mamatay, si Ye Zuan ay naglaslas ng paalang, at ang ulo ng 100 Refinement City Lord ay nalaglag. Gayunpaman, nang patayin ni Ye Zuan ang 100 Refinement City Lord, isa pang galit na dagandong ang tumunog, "Bastard, pinatay mo talaga siya." Nilingan ni Ye Zuan ang kanyang ulo upang tumingin at natuklasan ang isang matandang lalaki na umaakyat sa kanya. Ang aura na ito ay nagbigay kay Ye Zuan ng pakiramdam na siya ay mas malakas kaysa sa 100 Refinement City Lord. Anong nangyayari? Baka ito ang ama ng 100 Refinement City Lord. Ngunit sinabi ni Lei Feng na matagal nang namatay ang ama ng 100 Refinement City Lord. Panipi, nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Tila mali ang impormasyon ni Lei Feng, o marahil ay may dumating na eksperto sa 100 Refinement City bilang panauhin. Tinansya ni Ye Zuan na ang matandang ito ay nagbukas ng hindi bababa sa 16 na ugat ng lupa. Gayunpaman, pagkatapos niyang makipagpalitan ng suntok sa matanda, napagtanto niya na siya ay napakamali. Ang dami ng langit at lupa na essence energy na magagamit ng matandang ito ay lubhang nakakatakot, higit pa sa 100 Refinement City Lord. Malamang na ang kabilang partido ay nagbukas na ng 17 o kahit na 18 earth veins. Saan siya nanggaling? Nagdilim ang mukha ni Ye Zuan. Mula sa simula hanggang ngayon, 10 suntok na ang napalitan niya ng matandang ito. Sa 10 round na ito, dehado siya. Hindi siya matatalo. Dahil dito, gusto ni Ye Zuan na umatras. Umuwi ka muna. Tumalikod si Ye Zuan at tumakbo. Good boy, talagang naglakas loob kang pumatay ng isang disipulo ng Supreme Purity Palace. Ako, si Tang Pengyang, ay tiyak na huhulihin ka at ibibigay ka sa Supreme Purity Palace. Malakas na sigaw ng matanda. Kaiba siya sa bodyguard ni Tang Tian mula noon. Agad niyang nahulaan na pinatay ni Ye Zuan ang isang disipulo ng Supreme Purity Palace at pagkatapos ay nilinang ang martial arts ng Supreme Purity Palace. Gayunpaman, nang marinig ni Ye Zuan ang kanyang mga salita, nagliwanag ang kanyang mga mata. Tang! Ang layunin niya sa pagpunta sa Celestial Wolf Island sa pagkakataong ito ay hanapin ang pamilyang Tang, at ang apelyido ng matandang ito ay Tang, kaya maaaring siya ay mula sa pamilyang iyon. Gayunpaman, mas mabuting tumakas muna. Ang bilis, talagang natutunan mo pa ang Supreme Purity Demonic Trample ang steps.
Nakita ng matandang lalaki ang pamamaraan ng paggalaw na ginamit ni Yezuan sa isang sulyap. Hindi niya inaasahan na mangyayari talaga sa 100 Refinement City ang ganoong bagay. Siya ay orihinal na pumunta sa 100 Refinement City upang talakayin ang ilang bagay sa 100 Refinement City Lord, ngunit ngayon na ang 100 Refinement City Lord ay pinatay, ano ang dapat talakayin? Gayunpaman, kung mahuli niya ang isang taong nakabalat kayo bilang isang disipulo ng Supreme Purity Palace, ito ay magiging isang malaking kontribusyon. Gayunpaman, problema pa rin kung mahuli niya si Yezuan. Si Yezuan ay umatras habang siya ay lumaban, at hindi nagtagal, siya ay mabilis na lumabas ng 100 Refinement City. Para naman sa matanda, walang humpay siyang sumunod sa likuran ni Yezuan. Ang dalawa sa kanila ay unti-unting umalis sa 100 Refinement City, ang isa ay tumakas at ang isa ay humahabol. Damn it, sobrang bilis ng batang ito, at parang hindi mauubos ang totoong chi niya. Baka hindi ko siya maabutan. Walang magawa, ang matanda sa kanyang puso. Matapos mag-isip sandali, lumingon siya. Nais niyang bumalik at iulat ang bagay. Ang Supreme Purity Palace ay isa ring Overlord Force sa Celestial Wolf Island. May gumamit talaga ng bandila ng Supreme Purity Palace para patayin ang City Lord's Mansion of 100 Refinement City. Ito ay hindi isang maliit na krimen. Hindi na naghahabol. Panipi, lumingon si Yezuan at nakitang tumalikod na ang matanda at umalis. Agad naman niya itong hinabol ulit. Kabanata 479. Magkapit kamay. Sinundan niya talaga ako. Baka gusto akong patayin ng brat na to. Paalala ng matanda sa sarili. Kailangan niyang mag-ingat. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Gayunpaman, hindi nagtagal at may sumugod. Nanginginig ang anyo ni Yezuan nang agad siyang umiwas. Kuya, huwag kang matakot. Nandito lang ako para pag-usapan ang isang bagay sa iyo. Nakangiting sabi ng lalaking may broadsword. Pag-usapan, medyo nabigla si Yezuan. Naisip niya na ang taong ito ay malamang na mas malakas pa kaysa sa 100 Refinement City Lord. Ano ito? Nagtataka na tanong ni Yezuan. Hehe, ngumisi ang lalaki at sinabing, kanina lang kita nakitang lumaban kay Tang Pendian. Hindi masama ang lakas mo. Bakit hindi natin siya pagsanib puwersa at patayin siya? Oh, bahagyang nagulat si Yezuan. Nandito talaga ang taong ito para makipagsanib puwersa sa kanya. Gayunpaman, naghinala pa rin siya. Kilala mo ba kung sino siya? Tama, kanina ko pa siya sinusundan. Galing siya sa pamilyang Tang sa City Master's Mansion ng Jinwu City. Basta makipagtulungan ka sa akin, wala akong gusto sa interspatial ring niya. Isang pirasong papel lang ang gusto ko. Tumanggo ang lalaki. Isang mapa. Kumunat ang noo ni Yezuan. Anong klaseng mapa yan? Kuya, huwag ka nang magtanong. Taos puso akong narito para makipagtulungan sa iyo. Basta pumayag ka, gusto ko lang ang mapa na iyon pagkatapos ng lahat. Hindi ibinunyag ng lalaki ang sikreto. Paumanhin, tumanggi ako, sagot ni Yezuan. Gusto ng lalaking ito na makatrabaho siya, pero mapa lang ang gusto niya. Malinaw, ang mapa na iyon ay mas mahalaga kaysa sa buong universe ring. Maaaring ito ay isang treasure map o isang katulad nito. Little brother, kung babalik siya sa Golden Crow City, wala nang ibang paraan. Paalala ng lalaki, pagkatapos ay gawin mo ito sa iyong sarili. Nang marinig ito ng lalaki, saglit siyang nag-alinlangan bago tuluyang nakipagkompromiso. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ang mapa na iyon ay ang bagong ruta ng pagpapadala ng Tang family. Hanggat mayroon ako nito, kaya kong bantayan ang lugar na iyon. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Yezuan kung ano ang mapa. Sige, deal. Agad namang sumang-ayon si Yezuan. Ito ay isang mapa lamang, na hindi gaanong pakinabang sa kanya. Mas gusto niya ang interspatial ring. Gayunpaman, nakabantay pa rin siya sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi alam ang background ng lalaking ito, kaya kailangan niyang mag-ingat kung sakaling maglunsad ng sneak attack ang kabilang partido. Good? Straightforward, let's go. Nang matapos magsalita ang lalaki ay nanguna ito at sumugod sa matanda. Mahigpit na sumunod si Yezuan sa likuran. Dati, wala siyang magawa sa matanda, ngunit ngayong nakakonsumo na ang matanda ng maraming inechi at may isa pa siyang katulong, kung walang mangyayaring hindi inaasahan, siguradong babagsak ang matanda. Mabilis na lumapit ang dalawa sa isa't isa.
Parang may naramdaman ang matanda, at nang lumingon siya, tumigas ang ekspresyon niya. Damn it, it's the people from the Black Tiger Mountain. Tiyak na dumating sila para sa transport map. Agad namang nag-react ang matanda. Ang kanyang kinaroroonan sa pagkakataong ito ay itinago, ngunit ngayong nalantad na ang kanyang kinaroroonan, isa lamang ang ibig. Sabihin nito, mayroong isang especially iya sa pamilyang Tang. Gayunpaman, ito ay isang paksa para sa isa pang pagkakataon. Sa ngayon, kailangan niyang harapin sina Yezuan at Yezuan. Lumingon siya, at agad na lumaki ang 18 ugat ng lupa. Nagsimula silang makipag-ugnayan sa chi ng langit at lupa, at direktang inatake sina Yezuan at Yezuan. Si Yezuan ay hindi natatakot sa matanda noon, at ngayon na dalawa laban sa isa, ang kanyang kumpiyansa ay sumabog. Matapos madaling iwasan ang espada chi, siya at ang isa pang lalaki ay lumapit sa matanda. Prime Clarity Sword Technique. Direktang ginamit ni Yezuan ang kanyang espesyal na kasanayan. Prime Clarity Sword Technique. Bahagyang nagulat ang lalaki. Hindi ba ang pamilyang Tang ay isang subordinate ng Prime Clarity Palace? Bakit sila nag-aaway sa sarili nilang kapamilya? Sa susunod na sandali, napagtanto niya na malamang nanilinang ni Yezuan ang martial arts ng Prime Clarity Palace. Sinira ng dalawang lalaki ang kaliwa at kanan ng matanda. Sa isang iglap, nakaramdam ng matinding pressure ang matanda. Gayunpaman, siya ay isang mataas na ranggo na miyembro ng pamilya Tang. Paano siya napatay ng ganoon kadali? Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nagmura siya sa kanyang puso. Nakalimutan niyang wala siya sa peak condition noong lumaban siya. Kung naubos ang kanyang innate chi, siguradong patay na siya. Pumunta ka. Hindi na naglakas loob na lumaban pa ang matanda. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa Golden Crow City ng buong bilis. Gusto mo pa bang umalis ngayon? Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at ang kanyang bilis ay biglang tumaas. Ang kanyang Prime Clarity Demonic Stomping Steps ay nalinang sa 80%, na 20% na mas mataas kaysa sa pagkakakilanlan ng martial arts ng matanda. Rip! Biglang umalangaw ang isang malutong na tunog. Ang hita ng matanda ay kinain ng sword chi ni Yezuan, at isang malaking piraso ng laman ang naputol. Umagos ang dugo, at agad na bumaba ang kanyang bilis. Wala na siyang laban kina Yezuan at Yezuan. Ngayong siya ay nasugatan, hindi na siya nagtagal upang mabuhay. Hindi dapat ailik ang bagong ruta ng transportasyon ng pamilya. Nagdilim ang mukha ng matanda. Naglabas siya ng mapa mula sa kanyang interspatial ring, at pagkatapos ay ini-channel ang kanyang innate chi, naghahanda na pira-piraso ito. Ay hindi, nagulat ang lalaki at buong lakas niyang inatake. Gayunpaman, napakabagal pa rin niya ng isang hakbang. Sa oras na ang kanyang espada chi ay tumagos sa braso ng matanda, ang mapa ay nabasag na sa mga piraso. Rip! Lumipad ang braso ng matanda. Mabilis na sumugod ang isang figure at hinawakan ang braso, pagkatapos ay tinanggal ang interspatial ring. Ding! Binuksan ng host ang ika-13 ley vein. Ding! Binuksan na ng host ang ika-14 na ley vein. Tumunog ang dalawang notification. Halos lumuwa ang mga mata ni Yezuan sa kanilang mga socket. Ang mga bagay sa interspatial ring ng matanda ay lubhang mahalaga. Kailangang sabihin na masyadong confident ang matanda sa sarili. Bitbit niya talaga ang mga gamit. O di kaya, ito lang ang dala niya paglabas niya. Tunay na mayaman ang pamilya Tang. Mamatay. Pagkatapos ng tagumpay, ang lakas ni Yezuan ay tumaas. Bahagya niyang inihampas ang espadang bawang sa kanyang kamay, at lumipad ang ulo ng matanda. Mamatay. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay salamat sa lalaking ito. Kung hindi, walang magagawa si Yezuan sa matanda. Sumugod din ang lalaki. Sa pagtingin sa mapa na naging alikabok, napabuntong hininga siya ng walang magawa. Hindi mo ako masisisi dito. Nagkibit balikat si Yezuan. Sayang naman. Umiling ang lalaki at sinabing, kung ganoon, aalis na ako. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Gayunpaman, nakakadalawang hakbang pa lang siya nang bigla siyang tumalikod at nilasla si Yezuan gamit ang kanyang saber. Alam kong wala kang silbi. Si Yezuan ay nakabantay. Nang makita niyang biglang umatake ang lalaki, agad siyang umatras gamit ang demonic stomping steps ng Shang-Ching at umiwas sa saber.
Pagkatapos, pinadyak niya ang kanyang mga paa at sumugod sa lalaki na parang isang kislap ng liwanag. Rip! Tumpak na tumagos sa puso ng lalaki ang espada ng bawang. Mamatay! Sa ligaw, hindi mapabayaan ng isa ang kanilang pagbabantay. Kahit na ang magkapatid ay maaaring magpatayan para sa ilang langit at lupang kayamanan. Sinipa muli ni Yezuan ang katawan ng lalaki at pinalipad ito. Pagkatapos, iniligpit niya ang interspatial ring at armas ng lalaki. So, isa kang tulisan. Nilamon ni Yezuan ang lahat ng nasa interspatial ring, pagkatapos ay nagsimulang suriin ang interspatial ring. Kabanata 480. Palihim sa Tang Family. Pamilyang Tang, naghahanap ng High Sinecure. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kung ito ang kaso, maaari siyang makalusot sa Tang Family at imbestigahan ang kinaroroonan ng mga Divine Core Warriors na iyon mula sa Heavenly Water Continent ilang buwan na ang nakalipas. Walang masyadong alam si Yezuan tungkol sa Tang Family. Ang alam lang niya ay may ninuno ang Tang Family na nagbukas ng 29 na Earth Veins. Hindi tulad ng Spirit Realm, ang Essence Realm ay hindi nangangailangan ng malaking halaga ng natural na kayamanan. Ang isang Essence Realm Warrior ay maaaring biglang magkaroon ng epiphany at magbukas ng ilang Earth Veins, o kahit Heavenly Veins. Sa makatuwid, ito ay nauugnay sa likas na talento ng isang tao. Siyempre, sa tulong ng mahahalagang likas na kayamanan, kahit isang maliit na bata ay maaaring maabot ang Essence Realm. Walang pag-aalinlangan, nagsimulang magtungo si Yezuan patungo sa Golden Crow City. Para naman kina Liu Xiaofeng at Liu Xiaoluan, hindi nag-alala si Yezuan sa kanila. Kung tutuusin, nakahanap na sila ng tirahan sa liblib. Ang Golden Crow City ay itinuturing na isang malaking lungsod sa Heavenly Wolf Island. Pangalawa lang ito sa Heavenly Wolf City. Sa sandaling ito, dumating na si Yezuan sa Golden Crow City. Pagkatapos noon, nagtanong siya sa paligid para sa lokasyon ng Tang Family, na kung saan ay ang Mayor's Mansion. Bilang Mayor's Mansion, ang Tang Family ay isang pamilya na kayang kontrolin ang buong Golden Crow City. Si Yezuan ay nagbukas ng 14 na Earth Veins, at ang kanyang kabuuang lakas ay hindi masama. Higit pa rito, mayroon siyang mahusay na likas na talento, kaya hindi magiging problema para sa kanya na sumali sa Tang Family. Bata, anong ginagawa mo dito? Nang dumating si Yezuan sa Mayor's Mansion, pinigilan siya ng isang lalaki. Isa itong bantay mula sa Tang Family. Gusto kong sumali sa Tang Family. Ipinahayag ni Yezuan ang kanyang intensyon ng walang pag-aalinlangan. Oh, ano ang antas ng iyong paglilinang? Tanong ng guard. Sumagot si Yezuan nang hindi nag-iisip, nabuksan ko ang 14 na Earth Veins. 14 na mga ugat ng lupa. Nagulat ang guard. Hindi niya inaasahan na si Yezuan ay isang henyo. Nabuksan lamang niya ang isang Earth Vein noong siya ay halos 40 taong gulang. Sa ganitong paraan, pakiusap. Agad nang umiti ang gwardya, pagkatapos ay personal niyang inakay si Yezuan papasok sa mansyon ng mayor. Pagkatapos noon, dinala niya si Yezuan sa harap ng isang medyo may edad na lalaki. Oh, nagbukas ka ng 14 na ugat sa lupa at gusto mong sumali sa Tang Clan ko. Medyo nagulat ang medyo may edad na lalaki. Ang isang henyo tulad ni Yezuan ay tiyak na may isang uri ng background. Wala siyang pagpipilian kundi magtanong tungkol sa taong ito na sumapi sa Tang Family. Saan ka galing? Tanong, nang medyo may edad na. Naunawaan ni Yezuan na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay malamang na nagbukas ng hindi bababa sa 20 ugat ng lupa. Pambihira ang kanyang lakas. Ako ay mula sa Bloodcliff Continent, sagot ni Yezuan. Bloodcliff Continent, saang lungsod? Tanong ulit ng medyo may edad na. Bago sila dumating, inihanda na ni Yezuan ang impormasyon. Direkta niyang binanggit ang isang teritoryo sa baybayin at ang tiyak na lokasyon nito. Ito ang nakita niya sa isa sa mga Chen Kun ring na nakuha niya dati. Ang reaksyon ni Yezuan ay nagpawi sa karamihan ng mga pagdududa sa isipan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit ang huli ay patuloy na nagtanong, bakit mo piniling sumali sa pamilyang Tang? Dahil ang aking apelyido ay Tang. Tanghulo, sagot ni Yezuan. Ang pangalang ito ay random na ginawa on the spot dahil bigla niyang naalala na walang ganoong tanghulo sa mundong ito. Napabuntong hininga din siya sa kanyang puso.
Sa kabutihang palad, siya ay maparaan at may malakas na kakayahang umangkop. Kung hindi, nagkamali siya. Very good. Show me a martial art, muling sabi ng medyo may edad na. Naglabas si Yezuan ng high-grade heaven tool at direktang itinusok ito sa kalangitan. Ito ay ang 70% kumpletong nakatagong dragon stab. The power is not bad. It should be around 90% complete, pero masyadong mababa ang grade ng martial art. Labis na nasiyahan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naramdaman din niya na nagawang pakilyusan ni Yezuan ang langit at lupa Yuan Chi. Talagang 14 na ugat ng lupa iyon. Kahit na ang Hidden Dragon Sword Art at ang Prime Clarity Sword Art ay parehong high-grade heaven tier martial arts, napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan nila. Iniisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na kung natuto si Yezuan ng mas malakas na martial art, maaari niyang hamunin ang mga mas mataas sa kanyang antas. Sa madaling salita, si Yezuan ay isang mabuting pawnla. Mabuti, Tanghulo, sumali ka na sa Tang Clan ko. Ang pangalan ko ay Tang Yuanhang, isang elder ng Tang Clan. Magtatrabaho ka sa ilalim ko. Pagkatapos magsalita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hinayaan niya ang gwardya na dalhin si Yezuan sa kanyang tirahan. Kasabay nito, pinaalalahanan niya si Yezuan kung saan siya makapasok at kung saan siya hindi makapasok. Kaya lang, nanatili si Yezuan sa Tang Clan. Ang lakas ng Tang Clan na ito ay namumukod-tangi. Hindi siya maaaring gumawa ng malaking kaguluhan tulad ng Jiang Clan at City Lord's Office ng 100 Tempering City. Kung hindi, baka masampal siya hanggang mamatay. Gayunpaman, paglabas ni Yezuan, bigla siyang nakabangga ng isang babae. Pagbati, ikapitong young lady. Magalang na bati ng gwardya ng Tang Clan. Sumulyap si Yezuan sa kanya. F***, muntik na siyang masuka. Mataba ang babaeng ito, puno ng pockmarks ang mukha, at may subo ng malalaking dilaw ng ngipin. Ang kanyang mga butas ng ilong ay mas malaki pa kaysa sa hinlalaki ni Yezuan, at ang kanyang mga mata ay halos kasing laki ng pinky nail ni Yezuan. Mukha siyang bulaklak. Pagbati, ikapitong young lady. Mabilis na inilipat ni Yezuan ang kanyang tingin mula sa gwardya ng Tang Clan. Pagkatapos noon ay sinundan niya ang dalaga. Sumulyap ang ikapitong young lady kay Yezuan, pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang likod ni Yezuan nang umalis ito, pagkatapos ay pumasok siya sa looban ni Tang Yuanhang. Pang-anim tiyo, ito po ang hiniling ni Papa na ibigay ko sa inyo. Iniabot ng ikapitong young lady ang isang papel sa kanya. Kinuha ni Tang Yuanhang ang papel at tiningnan ito. Laking gulat niya, bakit meron pa? Hindi ba 100 tao lang ang hiniling natin last month? Hindi ko alam, ito ay isang kahilingan mula sa palasyo ng Shangqing. Baka mas lumakas pa ang mga demonyong iyon. Umiling ang ikapitong young lady at sinabi, sige, naiintindihan ko. Walang magawang tumango si Tang Yuanhang sa kanyang ulo. Noong nakaraang buwan, ipinasa nila ang 200 Divine Core Death Row prisoners sa Shangqing Palace, at ngayong buwan, humihingi sila ng 400. Dumobol ang bilang. Ang mga Divine Core Warriors na nakuha ng Tang Clan mula sa Heavenly Water Island ay 100 lamang. Sa kabutihang palad, si Tang Yuanhang ay nagkaroon ng foresight na hilingin sa kanyang mga tauhan na hulihin ang lahat ng True Spirit Warrior at pataas mula sa Heavenly Water Island. Kahit na ang mga taong ito ay maaaring hindi makatiis na sinapian ng mga demonyo, mayroon pa ring ilan na makatiis nito. Kasabay nito, naghahanda si Tang Yuanhang na personal na pukse ng ilang bandido at iba pang puwersa. Ang mga bandidong iyon ay nasa kaharian ng lakas, ngunit hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Sa sandaling ito, ang 7th young lady ay nagtanong muli, 6th uncle, sino ang lalaking iyon ngayon? Saglit na nagulat si Tang Yuanhang, pagkatapos ay agad niyang naunawaan na ang 7th young lady ay nagsasalita tungkol kay Yezuan. Sumagot siya, siya ang bagong sinecure ng Tang Clan. Bakit? Gusto mo ba siya? Pang-anim na tiyo, maaari mong hilingin sa kanya na hanapin ako ngayong gabi. Biglang ngumiti ang ikapitong young lady. Sige, nakuha ko na. Tumango si Tang Yuanhang. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang pamangkin. Kahit medyo pangit ang pamangkin niyang ito, maganda naman ang talent nito. Pagkatapos noon ay umalis na ang ikapitong young lady.
Pagkatapos ng pag-aayos ni Yesuan, at habang iniisip niya kung paano imbestigahan ang bagay na ito, may kumatok sa kanyang pinto. Binuksan niya ang pinto, at nakita ang isang gwardya mula sa Tang clan. "Sinekir Tang, may gustong makakita sa iyo, please follow me." Sabi ng guard. Hindi na niya hinintay na magtanong si Yesuan, tumalikod na lang siya at umalis. Ito ay nalito kay Yesuan. Nakita kaya ng mga nakatataas sa Tang clan ang kanyang talento at gusto siyang sanayin.